This is Pastor Sam from International Awakening Ministries. So, binabati po natin lahat ng mga nanonood online. Sa lahat na nandito, magandang araw po sa inyo. And this is our topic for today. Continuation po ito ng last week na ating pinag-aralan about yung pagbuhay kay Lazaro. And yung last week, i-recap ko lang po yung pointers natin. We discuss about the reasonings of God. So, sabi natin, God established reasons to bless us. And also, God builds reasons to bless us. And point number 3, God breaks even His own reasons to bless us. Then, yung pinakang title po natin, Until It Become Miracle. Kanina tinatanong ko po yung isang kapatid natin, sabi ko, anong pagkakaiba ng pananampalataya sa paniniwala? So, alin ang mas malalim doon? Alin ang mas mahalaga doon? Ang pananampalataya o ang paniniwala? Faith. Okay. How if I tell you, mas mahalaga ang paniniwala? Okay, so tumaas ang kilay ng iba. Well, first, you cannot have faith. You cannot have faith kung hindi ka naniniwala muna. Therefore, faith is nothing without having yung belief. The Bible says, John 3:16, for God so loved the world that whoever believeth in Him. So, mauuna talaga yung paniniwala bago magkaroon ka ng pananampalataya. Paano ka pananampalataya sa isang hindi mo pinaniniwalaan? Tama po ba? Okay. So, it's very important for us to have believe, to have believing, before you will have faith. Then faith will keep you grow, keep you going. Kasi nga, may faith ka. Okay, so bago tayo magpatuloy, samahan niyo po ako sa maikling panalangin. Amen, Diyos, kami po ay sumasamo sa iyo minsan pa. Iyo po kaming samahan sa pag-aaral ng iyong mga salita sa pagpapatuloy na aming pag-aaral sa aklat ng Juan chapter 11. Amen, Diyos, pangunahan mo po kami, magsalita po kami kayo sa pamagitan ng iyong mga lingkod. Ang kapangyarihan ng iyong salita, Panginoon, ay tunay na maging malaking kapahayagan sa bawat isang nakikinig ngayon. Maging makapangyarihan ito sa bawat isang makikinig. Magbabago ng buhay ng bawat isa. To you ascribe all glory, honor, praises of God. In Jesus' mighty name, amen. Parang nawawala po yung aking mic. Okay, so that they may believe. Bakit ko binigyan ng title na upang sila'y maniwala sa Tagalog? Na kung titignan po natin, babalikan natin si Lazaro, bakit binuhay ng Panginoong Jesus. Kasi nga, walang paniniwala. Even his own disciples don't believe in him. Even Martha and Maria, nagkulang sila ng paniniwala sa Panginoon. Kaya nga, makikita natin sa pag-aaral, bakit importante yung paniniwala. Okay. Now, gusto ko pong kilalanin natin muli yung mga characters sa John chapter 11. Yung characters po na litaw dito, of course, walang iba kundi ang Panginoon. Okay? Well, maliban sa ating Panginoong Jesus, there comes the disciples. Okay? Then the disciples, sa verse 15, okay, ito po yung sagot ng disciples sa verse 15 ng chapter 11. Ngunit dahil sa inyo, this is the response of Jesus doon sa mga disciples. Bakit? Kasi niyaya yung mga disciples na pumunta sa Bethany. Why Bethany? Because there is Lazarus sa Bethany. Now, niyaya ng Panginoon ng mga disciples, let's go to Judea first. Okay? Before they go to Bethany, hindi sila diretso sa Bethany kaagad. They will go, plano ng Panginoon ni Christ, doon muna sa Judea dumaan. Now, sabi dito ng Panginoon, ngunit dahil sa inyo, ako'y nagagalak na wala ako ng sa gayon ay sumampalataya kayo sa akin. So, sabi natin, yung pagbuhay ng Panginoon kay Lazaro, ilang araw na lang ang natitira bago niya ginawa yung pagbuhay kay Lazaro. Ibig sabihin, God need that great amount of miracle. Kasi
for almost 3 years ng ministry ng Panginoon, hindi po siya yung gagawa ng pangkaraniwang bubuhay ng patay. No, mostly ang ginagawa ng Panginoon yung pagpapagaling, pagpapalakad sa pilay, okay? Paglilinis ng mga may inaalihan ng demonyo, pagpapalayas ng mga inaalihan ng demonyo, pagpapagaling ng mga sakit. Pero this time, one point of his ministry, kailangan niyang gawin dahil ang sabi niya sa verse 15, nang sa gayon ay sumampalataya kayo sa akin. Sino ang kinakausap niya dito? The disciples themselves. Kaya niya gagawin yun dahil wala silang pananampalataya. Or, yung English translation po nito, they don't believe. Kaya medyo conflicting po yung Tagalog. Kasi sa Tagalog, pananampalataya, pero ang believe kasi, paniniwala. Okay? Right? Now, ang sabi sa verse na binabasa natin, at in most of your Tagalog versions, sumampalataya. Okay? Pero kunin na lang natin yung much more acceptable version, which is yung sa English. So, they don't believe in Jesus. Okay? So, kulang sila sa paniniwala. Or, sabi nga sa Biblia, sa Tagalog, kulang sa pananampalataya. Now, let's take the point number 1. Okay? So, ang tinutukoy natin dito yung mga disciples. Point number 1 here. Okay. Unbelief brings fear. Bakit? Tingnan po natin yung verse 7. Okay? So, para mas maintindihan natin. Pagkatapos nito, sinabi niya sa kanyang mga alagad, magbalik tayo sa Judea. Yun po sinasabi natin kanina. Verse 8. Sumagot ang mga alagad, sabi, Rabbi, or Rabbi sa English, hindi po ba't kamakailan lamang ipinagtangkaan kayong batuhin ng mga tao? Bakit pupunta na naman kayo doon? So take note of the response of the disciples. Sabi ng Panginoon, punta tayo sa Judea. Ang plano ng Panginoon, they will go to Lazarus. Pero ang sabi ng mga disciples, bakit tayo pupunta roon? Bakit ka? Hindi sinama ng disciples yung sarili nila. So bakit ganun yung response ng mga disciples? Number 1, okay, seems they don't want to go with Jesus. Bakit? Nung last chapter 10, ay doon pinakita na si Jesus ay gusto batuhin ng mga Jews. But then, here, after 2 days, Jesus says, let's go to Judea. Babalik sila kasama ang mga disciples. Pero, sabi po natin, yung unbelief brings fear. Now, bakit kahit si Jesus Christ na ngayon nagsabi na bumalik tayo sa Judea, look do they know Jesus very well? What do you think? For the past almost 3 years. Say for 3 years. Kasi matatapos na po yung ministry ng Panginoon dito sa part na to. Yung pagbuhay niya kay Lazaro. No? Now, do you think they don't know Christ much? Ilang beses na yan nakita ang Panginoon na nagpagaling, na nagligtas. Perhaps, higit pa sa pagliligtas sa kanino man, ay gagawin yun ng Panginoon sa mga disciples. Take note, higit pa sa pagliligtas na ginawa ng Panginoon sa mga lumalapit sa Kanya, mas higit ang gagawin pagliligtas ng Panginoon sa mga disciples. Kung mapapahamak man nga sila. But the problem is the response of the disciples. Verse 8, hindi po ba't kamakailan ipinagtangkaan kayong batuhin ng mga tao doon? Bakit pupunta na naman kayo doon? So, kino-question nila yung, shall we say, command ng Panginoon, pumunta tayo sa Judea. Yun yung leading ng Panginoon that time, pumunta tayo sa Judea. But the disciples themselves questioning the leading of the Lord. Bakit? Because they have fear. And why they have fear? Kaya nga sinasabi ng Panginoon, wala silang paniniwala. Kumusta po ang paniniwala natin sa Panginoon?
or to better understand kumusta ang pananampalataya natin sa Panginoon. Do you have fear? Kapag may pinagagawa ang Panginoon sa atin, punta tayo. Pero alam mo, papapahama ka. Alam mo, last time lang, binato si Christ doon. Sasama ka ba? But it is the Lord who told you, punta tayo. Sama ka. Join ka na. Napahamak siya last time. You have faith. Kung naniniwala ka sa Panginoon, kung nanampalataya ka sa Panginoon, I believe, ha? Dun mo ba iiralin yung lubusang pagtitiwala sa Panginoon? I believe so. Pero dahil may fear, ito pa yung description natin sa fear, ano? Yung fear nagbigay sa kanila ng confusion. Unang confusion. Sabi ng Panginoon, gigisingin, natutulog si Lazaro. So gigisingin ng Panginoon. Sabi ng mga disciples, ito yung confusion nila, no? Number one, yung confusion nila, verse 11, natutulog ang kaibigan natin si Lazaro, pupunta ako upang gisingin siya. Okay, natutulog ang kaibigan natin si Lazaro, pupunta ako upang gisingin siya. Ano interpretation dito ng mga disciples? Natutulog nga. As in, ang ibig sabihin ng Panginoon, if you read the chapter, hindi ibig sabihin ng Panginoon literal na natutulog. Ang ibig sabihin ng Panginoon, patay na si Lazarus. Now, ang pagkaunawa, ibig sabihin gano'n na, hindi nila lubusan kilala pa ang Panginoon. Hindi nila lubusan kilala pa ang Panginoon. Bakit? Perhaps they don't want to understand. Or hindi pa sila, or of course, hindi pa sila handa. Perhaps, pwede. Bakit? Kasi iiwanan lang sila ng Panginoon kung handa na sila. At ito yung kasama sa preparasyon. Kailangan itil ng Panginoon yung unbeliefs nila. Kailangan makita ng mga disciples what Jesus Christ can do much, can do more habang kukunting panahon na lang ang natitira. And it must happen, kailangan ma-reveal yung unbelief ng mga disciples. Kailangan ma-reveal yung unbelief mo, yung unbelief natin, for us to trust more and obey yung instruction ng Panginoon sa buhay natin. Again, okay. Yung pangalawang confusion sila sa sinabi ng Panginoon. Bakit? Pupunta tayo, pero ayaw nila. Di ba confusion yun? Pupunta tayo, doon na nga siyang napahamak muntik na. Tapos, sila mismo, sabi niya, ang sagot nga nila di ba? Verse 8, bakit naman pupunta kayo doon? Di ba? Kung sila ay may tiwala, Panginoon, bakit tayo pupunta doon? So, ang kanilang response, Panginoon, bakit ka pupunta roon? So, parang, yung fear brings isolation. So, it only don't brings, sabi na rin, it brings confusion, it also brings isolation. Kapatid, kung may takot ka, natural, mapapaiwan ka. I-isolate mo yung sarili mo. Bakit andyan ka? Kayo na lang. Sino yung mga may challenge si Lord sa kanila? Pinatago si Lord sa kanila. Pastor, dito muna ako. Di ba binato ka doon? Di ba? Ayaw natin ilagay yung sarili natin sa isang breakthrough ng karanasan. Pinopromote ka ni Lord pinopromote itong mga disciples ng Panginoon. You have to experience what I have experienced. Now, okay, so skip tayo. Okay. Another disbelief na meron ang disciples, we can characterize this or call this yung sinasabi po sa verse 14 and 15. Dahil dito'y tuwirang sinabi ni Jesus, patay na si Lazarus. Ngunit dahil sa inyo, ako'y nagagalak na wala ako roon, nang sa gayoy, sumampalataya kayo sa akin. Now, their unbelief delays the work of the Lord. Alam nyo, kayang-kaya naman talagang pagilingin ng Panginoon si Lazaro. Right?
Pagagilingin ng Panginoon si Lazaro. But he waited 2 days before he left. And it took more days for him to arrive Bethany, kasi pagdating niya sa Bethany, 4 days nang patay si Lazaro. And besides, okay, sabi ng Panginoon, hindi mamamatay si Lazaro. Pero at the same time, sabi niya, patay na si Lazaro. You know, if you are very close to the Lord, if you are, alam nyo, if you are reading the Bible, sometimes when you read the Bible, naku-confuse ka. Bakit dito sinabi ganito? Bakit dito sinabi ganito? Right? And it is a matter of understanding the context of the Word of God. Now, kung ikaw ay handa ng mananampalataya, hindi ka dapat magkakaroon ng sariling kaisipan, sariling context ng binasa mo. Yung context nila ng pagkarinig sa Panginoon, natutulog si Lazarus, hindi take it literally, and wala namang problema doon kasi ang sinabi ng Panginoon, natutulog lang eh. Kaya lang, kung kilala nila ang Panginoon, I believe, alam nila hindi ganoon ang ibig sabihin ng Panginoon. Bakit? Kasi nga, hindi pa sila ready doon sa antas ng paniniwala na dapat meron sila or pananampalataya, we should say. Okay. Now, it caused delay. Bakit? Kasi kung solved na sila sa pananampalataya and confident na ang Panginoon sa pananampalataya or paniniwala na meron ng mga disciples, no need for him to do that miracle. No need. Baka nga, that time, crucifixion na. Wala nang miracle. Bakit? Because the disciples were prepared enough, pero dahil he will face the greatest event of his ministry. And what is that? The ultimate sacrifice. Kaya lang, meron pa yung mga iiwanan niyang his own, very own leaders not totally believing in him. Nakita niyo po? That's why he need to allow Lazarus to die. Hindi po niya nais na mamatay si Lazaro, but for the disciples, for all the people to know him, that he is the Christ, that he is the living God, he is the Lord, kailangang magpakita pa siya minsan pa ng isang malaking mirakulo before he faced the ultimate sacrifice of his ministry. And by that, ma-address po yung isa. Alam niyo po, ang pinaka-importante na dinidil ni Lord sa atin, yung faith mo. Yung paniniwala mo, yung pananampalataya mo sa Panginoon. Kasi, tingnan nyo, ang isang taong may strong belief, may strong faith sa Panginoon, kahit na buntok banahaw pa ang nasa harap mong problema, I believe. I believe, ha? Ay, hindi ko magaling buntok banahaw. Tagal-laguna kasi ako eh. Tagal-laguna po kasi ako. Siguro, no matter how big or giant is your problem, if you have this strong faith na ninanais ng Panginoon, kagaya noong nais niya sa mga disciples, I believe hindi na kailangan pa na buhayin si Lazarus dahil prepared na sila. Pero kailangan niya. Kasi bakit? Iiwanan ng Panginoon ang isang malaking ministry sa mga disciples. Tapos yung importante, basic na kailangan nila, yung pananampalataya, hindi sila handa. So, big trouble yun. So, he must do it. Okay, so, another point. May papansinin po tayo, may isang disciple na nag-response. I want you to join me in reading verse 16. Chapter 11, verse 16, nandyan. Sinabi ni Thomas, okay, si Thomas, kilala niyo si Thomas? Sino si Thomas? Doubting Thomas. Bakit siya doubting Thomas? To see is to believe. Okay? Because sabi niya, kailangan makita ko muna. Now, at itong sabi ni Thomas, verse 16. Okay? Before verse 16, nakita natin yung flow. Yung mga disciples unbelieving. Pero itong si
doubting Thomas, verse 16, sabi niya, sinabi ni Thomas na tinawag na kambal sa kanyang mga kasama, sumama tayo sa kanya nang mamatay tayong kasama niya. Okay, at first you will look at Thomas having bravery. Yung hindi siya nasisindak doon sa mga babato sa Judea. Yung sabi nga niya dito, no? Nang sa gayon ay basahin ko ulit. Okay. Sumama tayo sa kanya nang mamatay tayong kasama niya. Now I tell you this. How do you see how Thomas express yung praise na to? How do you picture, paano ni Thomas itong sinabi? Do you think he is really willing to die? May mga duda kayo, ano? Alam niyo po, siguro yung iba sa inyo habang ito ang sagot ni Thomas, ha? After na ma-realize nila na sila lahat ay kulang sa pananampalataya, sabi ni Thomas, sumama tayo sa kanya nang mamatay tayong kasama niya. Do you see na parang mayroong pagka-sarcastic? You all see that? So parang mukhang hindi natin pwedeng tanggihan si Jesus. Tara na! Nang mamatay tayong kasama niya, parang binabaoy nila. Ano parang sa mga na parang gusto nila iparating sa yung message na parang wala pa kami magagawa. Parang ganun kasi ganun kasi yung lalim ng determinasyon ng Panginoon to bring them back to Judea. Pero sabi ni Thomas, matapos yung kanilang siguro, yung kanilang usapan, tara na nga, nang mamatay na tayo kasama niya. I don't think so na bravery ang matatawag doon. But I can describe this, if you agree with me, ito po yung point number 3 natin. Dahil may fear po sila, kahit matapang, ang isang taong may fear, yung bravery niya, makakakita ka ng flaws. He has having this bravery, but his bravery has flaws. Therefore, if you have flawed bravery, kung meron kang bravery na hindi naman totoong katapangan, flawed nga eh. If you have flawed bravery, you will not accomplish a mission. Tama po? So, yun po nakita natin. Bakit? Yung pagkasabi niya, tara na, parang go, bara-bara. Kung ikaw ba yung isang leader, will you go na parang bara-bara lang? Tingnan nyo, naiintindihan ba ni Tomas yung gagawin? I don't think so. Una, may confusion sila. Ang pagkakaakala nila, hindi patay si Lazaro. Pangalawa, parang ina-isolate nila yung sarili nila. Bakit ka pupunta noon? Parang ayaw nilang sumama. Pero this time sabi niya, tara na. Namamatay na yung kasama niya. There is somehow, para lang matapos na, no? Para lang matapos na. Pero hindi yun yung objective ng Panginoon eh. Hindi yun yung objective ng Panginoon. Ang objective ng Panginoon is to deal yung kanilang true unbelief. Hindi yung, sige, para matapos na, sasama na lang kayo. No, hindi. Alam ng Panginoon ang puso natin. You cannot back God. Hindi mo pwedeng lokohin ng Panginoon. So yung nakita natin response dito ni Thomas, parang yung kanya, let's go, bara-bara. Point number 1, bara-bara siya. Okay? So, itong saying sub-point. Another thing, yung sabi niya, tara na, wala siyang pagkaunawa. Kasi nga may confusion nga sa una eh. Okay? Walang pagkaunawa. Therefore, walang knowledge. Okay? No knowledge, no wisdom. Therefore, no vision. Kaya nga ang kanya sabi, nang mamatay na tayo kasama niya, kasi alam niya, yung pagsabit niya sa Panginoon, gano'n lang, pero at the same time, hindi niya naiintindihan yung pinagagawa ng Panginoon. Sometimes, gano'n po tayo. Para matapos lang yung pinagagawa sa atin, para tayo. We never know, iba yung gustong idil na nilon sa atin. He wants you to be more prepared. Kaya lang, hindi mo nakikita yung gusto ng Panginoon i-address. Okay, so let's proceed.
Okay, that's the disciples. Sino ba yung nakita nating character? Si Martha. Ano ginawa ni Martha? Okay, let's see, ano? Now, si Martha po, sabi niya sa Panginoon, verse 21 and 22, John 11, 21 and 22. Okay, just read the Bible with me. I don't have the ano po, yung PowerPoint, ano, so thank you for just to reading your Bible sa mga nasa online po. Now, sabi dito sa verse 21, Panginoon, kung narito po kayo, hindi sana mamamatay ang kapatid ko. Anong napansin niyo doon? Pero yung verse 22, tuloy natin. Subalit, okay, alam niyo naman po, pag ginagamit natin yung salitang subalit, it always having some, yung previous, yung unang sinabi niya, may kaugnayan sa susunod niyang sasabihin. Subalit, sabi ni Martha, alam kong kahit ngayoy ipagkakaloob sa inyo ng Diyos ang namang hingin ninyo sa Kanya. Napakaganda po ng kanyang litanya. Okay? Panginoon, kung narito po kayo, hindi sana mamamatay ang kapatid ko. Parang yung, kung nag-post siya doon, parang may halong paninisi. Parang may halong paninisi. Subalit, okay, so makita natin na meron siyang ginamit sa subalit. Alam kung kahit ngayon, ipagkakalob sa inyo ng Diyos ang anumang hingin sa Kanya. So, andun yung faith niya. Kaya lang, kung doon kayo magtatapos ng pagbabasa, sasabihin niyo may faith nga siya. Sasabihin niyo may faith nga siya. Please join with me in reading again forward. Verse 24. Verse 24. Sabi po dito, sumagot si Martha, alam ko pong siya'y mabubuhay muli sa huling araw. Ang sinasabi po niya huling araw, that will be coming, yung i-resurrect ang lahat ng mga patay. Hindi, ibig sabihin, wala siyang kamuwang-muwang, wala siyang idea that Jesus came to her, to their place, to do miracle. Pero hindi po niya nakita. Bakit? Because perhaps gusto din i-deal ni Lord yung mga kagaya ni Martha na may unbelief. I'm here at your front. I can do more than what you asked for. Ang hiniling lang nila nung una, pagalingin si Lazaro. Pero inalaw ni Lord na may mangyaring hindi magita. Sometimes ganun po tayo. May hinihingi tayo sa Panginoon, but God made it worse. Pero hindi ibig sabihin nun, nakalimutan ka na ng Panginoon. Pero nasway na po kaagad si Martha. Nasway na kaagad si Martha. What is the point here? Ito po yung isang point na makikita natin. Nagkaroon kaagad siya ng judgment sa Panginoon. But her judgment failed. So, ang isang sumusunod sa Panginoon, ang isang naniniwala sa Panginoon na mayroong kakulangan sa pananampalataya. Yung una may takot, di ba, yung mga disciples. This time, kapag ikaw pala hindi lubusan naniniwala, you easily judge na tapos na hindi na wala na pakialam si Lord. You easily judge na si Lord, iniwanan niya yung ano mo, yung hinihingi mo sa Kanya. Meron pa ba kayong mga longing sa Panginoon na hanggang ngayon sinasabi mo, Lord, ang tagal naman. Pero naniniwala ka, tinetes lang ni Lord yung faith mo. Tinetes lang ni Lord yung paniniwala mo, pananampalataya mo sa Kanya. Pero, again, failed judgment meron siya. Another thing, failed hope. Okay na sana eh. Okay na sana tayo doon sa alam kong kahit ngayon ipagkakalaw sa inyo ng Diyos ang anumang hinihingi niyo. Pero verse 34, na-reveal ang kanyang iniisip, bubuhayin niyo si Lazarus hanggang sa huling araw. No, ang nais ng Panginoon ngayon kung gustong gawin yung isang mirakulo, yung isang, I want you to see what God can do. By the way, hindi ko nakalimutan yung hinihiling mo. Pero more than doon ang ibibigay ko. Ang hinihiling mo lang pagalingin si Lazaro. Pero ang ibibigay ko, buhayin si Lazaro. It's more than what we can ask for. Kumusta po yung ating
judgment sa mga pinaparanas ni Lord sa atin. Kumusta yung mga pagtitiwala natin? Are you still having high hopes na may gagawin pa din si Lord? Kahit na ilang buwan na tayo nananalangin, Lord, alisin mo na po ang COVID-19. Gusto i-deal si Lord sa buong sanlibutan. Kung kailan tayo kalilipat dito, tuwa tayo. Yes, ang ganda ng church natin. Yes, praise the Lord. After 2 weeks, sabi ng government, social distancing. Lord, tinitest ni Lord yung faith natin. Tinitest ni Lord yung pananampalataya na meron ang awakening. So very, hindi ito very personal, but this is a global message of the Lord. Everybody is in the point of prostration. Everybody is in the point of brokenness. Everybody is in the point of hopelessness. But God is still not finished. He can still do miracles. Amen. He will. And He can. Another point, verse 19, 39 and 40. Sabi niya dito, utos ni Jesus, alisin ninyo ang bato. Sabi ni Jesus, anong utos niya? Ngunit si Marta, na kapatid ng namatay, ay sumagot, Panginoon, nangangamoy na siya. Okay? Yung pinaka-word doon. Panginoon, nangangamoy na po siya. Ngayon, 4 na araw na siyang patay. Sinabi ni Jesus, hindi ba't sinabi ko sa iyo na kung sasampalataya ka, ay makikita mo ang kaluwalhatian ng Diyos. Okay. Another point. Sabi niya, nangangamoy niya. Wonderful. That's fact. Panginoon, nangangamoy na yung patay. Baka mga virus ka pa dyan. Mahal ang pagkapa-hospital. The thing is, okay, lahat sila pwede ma-virus. Panginoon, parang awaan mo na parang gano'n. Hayaan na natin sa kalagayan ganyan. Total, anyway, baka naaagdas na nga po yung balat niyan. Nangangamoy na eh. Siyempre, naaagdas na yun. But you know, what is the point of God that He wants to tell us through these passages? Church, your knowledge is totally different from the knowledge of God. You cannot surpass the knowledge of God. Sabi mo sige, He will break even His own reasons to bless you. Yung reasons mo, i-break yan ng Panginoon. Sa totoo lang, pwede na nga niya hindi pansinin itong mga tao ito. Ang titigas ng ulo. Di ba? Papansinin ko ba itong mga ito? Ang titigas ng ulo. Ang daming mga alibay, ang daming mga katwiran, ang daming mga pagpipigil. Ano? Magagaling pa nga sila eh. Right? Panginoon, huwag niyo pupuksan ang kami niyan. I am the Lord. Hindi pa ba natin kilala ang Panginoon? Sinong sumuko na dito sa mga matagal na nangihingi sa Panginoon? Now this is a great reminder, huwag mong subuan ang laban. God will still visit you. He will still come and He will raise you. Baka kasi minsan tayo na yung namamatay. Then He needs to raise you. Okay. Again, sabi natin dito, you cannot surpass the knowledge of God. You know, miracle is a spiritual experience. Therefore, you must have the spiritual mindset. You must have the spiritual, you have to be ready spiritually. Hindi po gagawa ang Panginoon ng hanggang sa kaisipan lang ng tao. Kapag ang Panginoon ay kumilos, maniwala kayo. Magkakaroon ka ng breakthrough sa buhay mo. And you will see that, God, you are so faithful. And you are beautiful. Yun ay pwede mo sabihin sa Panginoon. Just thank you, Lord. Amen. Pwede ba palakpakan natin, Panginoon? Salamat po sa naawang magbilang ng tissue.
Okay, so matatapos na po tayo. So we have discussed the unbelief of disciples and the unbelief of Martha. Now we will discuss the unbelief of Maria. Now, so lahat po ng characters gusto nating tingnan, no? So why Maria has unbelief as well? Okay, I'll tell you. Okay, so God wants to deal the unbelief of everyone in John chapter 11. So paano po yun? Now here, verse 32. Okay, thank you for still yung mga tumututok po online. Salamat po sa patuloy niyo pagtutok. So verse 32, please read. Pagdating ni Maria sa kinaroroonan ni Jesus, ito po ha, this time Maria naman, sabi ni Maria, Panginoon, kung narito po lamang kayo, hindi sana namatay ang aking kapatid. May pagkakaiba ba yun sa sinabi ni Martha kanina? Meron? Anong pagkakaiba? Well, ganito. Yung sinabi ni Martha kanina, balikan ko lang ano, sabi ni Martha kanina, Panginoon, kung narito po kayo, hindi sana namatay ang kapatid ko. That is Martha, verse 21. Verse 32. Pagdating ni Maria sa kinaroroonan ni Jesus, nagpagrepa siya sa paanan nito at nagsabi, Panginoon, kung narito po lamang kayo, hindi sana namatay ang aking kapatid. I want you to see this difference. Nung sinabi ni Maria ito, praise na to, ang sabi niya, kung narito po lamang kayo, hindi sana namatay ang aking kapatid, period. Wala na siya subalit, wala na siya anumang yung sabihin. Pero, yung parang, unlike Martha kanina, akala natin swabing-swabe na. Subalit, yung una kasi parang may judgment kagad siya eh. Pero sabi ni Martha, subalit, kaya lang sumablay po siya sa verse 24. Doon kasi ang pagkaakala natin okay na, mali ang kanyang hope. Now this time, sabi ni Martha, yun lang. Wala na pong ibang dinugso. Again, sabi po niya, kung narito lamang po kayo, hindi sana namatay ang kapatid. Ano nakikita niyo doon? Paninisip. Exactly. Wala. Meron pa ba kayo ibang nakita doon? Parang he wants to tell the Lord, may kasalanan ka sa akin. Parang ganun pa. Kung nandito lamang kayo kanina, Lord, alam mo po, hinihintay namin kayo. Grabe. Lakas ng loob. Ulang pa ba? Walang ba bang katapatan ng Diyos sa lahat ng mga ginawa niya sa buhay natin at minsan nasasabi natin, Lord, let's see mga kapatid. Okay, let's understand. Maria have a disheartened, nasaktan siya. He is in the state of being disheartened. Nasaktan po siya. Bakit? Akala ko kaibigan mo kami. Akala ko mahal mo kami, Panginoon. Bakit hindi ka dumating? Ang gano'n. Ang isang taong may unbelief. Kung kulang yung pagtitiwala mo sa Panginoon, pwede mong sabihin, Lord, bakit naman? Pero, kung lubusan ka nagtitiwala sa Panginoon, there is no question. There is no why. There is no why. There is no why. Kapag ang isang tao puro question sa Panginoon, I tell you, there is unbelief in our heart. O pwede na sa process ng being disheartened. Okay, sorry. Kung minsan, nagtatanong po tayo at sinasabi natin, may unbelief ka. Let's look at the context, mga kapatid. You are faithful in the Lord. You know the Lord in your life. He's been faithful for the long time sa buhay mo. So isang pagkakataon lang sasabihin natin, why, Lord? Why, Lord? Well, I tell you, mga kapatid, ganun po tayo minsan. We easily find fault na parang tayo ang tama. Lord, mali ka. Lord, hindi ka dumating na late. Lord, dapat hindi pa napatay si Lazaro, dumating ka na. Mas marunong pa tayo sa Lord. Hello?
Yung timing po ni Lord ang importante. Hindi yung timing mo. You want to experience miracle from God, then it's not in your own timing. The miracles that comes from the Lord comes in His own timing. And that is perfect. Now, so, hindi na tayo ligoy-ligoy pa po. Puntahan natin yung another character. Sino po yung mga nandoon na sa bahay ni na Martha at ni Maria? Yung napansin ninyo? Yung mga Jews, ano po sila? Sino sila? Sila yung mga nakikidalamahati. Okay? Right? Sila po yung nasa lamay. So zero. Pero kung titingnan po ninyo, ang daming Jews na nandun sa bahay nila that time. Marami po silang nandun. Walang bilang. Pero I believe marami po sila na nandun. At why? Because Jesus is coming. The Lord make it sure that when He revealed this miracle, all doubts of all kinds of people, from His very disciples, from His very own people who knows Him more, from like the people like itong mga Jews, yun po yung mga nakikita natin, mga nais ng Diyos i-address ang mga unbeliefs nila. And this time, punta tayo doon sa mga Jews. Now, ano nangyari dito? Sabi ng mga Jews sa verse 37. Ano sabi? Napagaling niya ang bulag. Bakit hindi niya napigilang mamatay si Lazaro? Ang hahay nila. Napagaling niya. Jesus came. Perhaps, kaya marami sila, they are also waiting for the coming of Jesus. Ay nabalitaan nila dumating si Jesus, kaya nagpuntahan yung mga Jews sa bahay ni Martha, ni Maria. At nung dumating si Jesus, ang sabi ng mga tao, okay ha, doon tayo sa, okay, tapos na tayo sa disciples, tapos na tayo sa mga kanyang, His own people, like Martha and Maria. This time, yung mga taong gusto niyang iligtas. Ito mga Jews, of course, Gentiles as well. Pero this time, tinugto ko yung mga Jews. Sabi dito, napagaling niya ang napagaling niya ang bulag. Bakit hindi niya napagilang mamatay si Lazaro? Somehow like, ito yung iniisip ko mga kapatid. When we think about the Lord, is it always kailangan gawin niya kaagad yung ginagawa, yung gusto natin mangyari? When we think about the Lord, is it kailangan kung ano yung ini-expect natin, yung nasa isip natin, dapat gawin niya? At pag hindi niya ginawa, bakit kaya hindi niya ginawa? Nakita po ninyo na ito po yung problema ng tao. Ito yung problema ng marami, ano? People always looking for miracle. Nagpunta sila sa isang bagay. Ang una, ina-expect nila, paano pagagalingin ni Jesus si Lazaro? This time, lahat sila walang belief. Lahat sila walang paniniwala. Kaya ang kanilang judgment, again, judgment, sabi nila, nagawa niyang buhayin ang patay. No. Okay, this time, hindi pa nangyayari sa harap nila. Nagawa nilang pagalingin ang mga may sakit, nagawa niyang palakarin ang mga pilay, pagalingin ang mga bingi. Lahat, pwede gano'n, nabanggitan nila. Pero bakit si Lazaro hindi niya napigilang mamatay? Or bakit hinayaan niyang mamatay? Again, sino ba nagsiset ng standard, mga kapatid? So nakikita natin, ang tao yung nagsiset ng standard eh. Kailangan gawin ito ng Panginoon. Kapag hindi, kung question mo, bakit hindi ka ginawa ng Panginoon yun? Bakit hinayaan niya maraming namamatay? Bakit hinayaan niya nagkaroon ng COVID-19? Diba? Bakit si Duterte? Sorry po. Mga kapatid, marami tayong
yung mabait pa? Bakit hindi lang yung pangit? Ang ugali? Bakit hindi ka na... Hindi na lang nag-lipstick ako. Lord, bakit hindi ako? Ganun eh. Sino ba nagsaset ng standard, mga kapatid? You know, kung tayo ay mayroong belief sa Panginoon, may paniniwala tayo sa Panginoon, we are always willing to obey the Lord, to understand the wisdom of God. We should always be willing to, to go, to submit to the Lord, because that is what is right. Hindi yung mas marunong pa tayo sa Diyos. I remember one time, sabi ng Panginoon, di ba may tinanong ang isang disciple sa Kanya, Lord, hindi ko ba siya mamamatay? Sino yung tinutukoy doon? Si Juan. Sabi ng Panginoon sa isang disciple na nagtanong, ano sa iyo kung hindi ko, ano sa iyo kung bibigyan siya ng mahabang buhay? O kung hindi siya mamamatay or whatever. Hello, sometimes, okay, ang lakas ng loob natin lumapit sa Panginoon at magtanong. Pero, we have to put ourselves in the reality of the situation ng relasyon ng Diyos at tao. That it is always, we have to understand, it is not that, Lord, maintindihan mo naman ako. Kaya ako gagawin to. Sorry for reasonings po na mga ginawa. I doubt God accepts our reasoning na maintindihan naman tayo ni Lord. Kung si Lord ang laging iintindi sa atin, do you think anong mangyayari? He's not God anymore. He's not God anymore. If we acknowledge Him as God sa buhay natin, then we have to prepare ourselves. Have much faith sa ating mga sarili na unawain ang mga nangyayari at patuloy na mag-hope tayo na may gagawin pa si Lord. Kung hindi nangyari yung bagay na gusto natin, and then let's wait because the Lord is testing our faith anyway. And just don't always ask the Lord, why Lord, why not? Not unless. Nakausap mo si Lord. Kagaya ng time ng mga patriarch, period like, nakausap ni Abraham, nakausap ni Noe, nakausap even ng mga faithful fathers natin. That's in the old times. Pero ngayon, mga kapatid, yung basehan lang po natin ng confirmation sa kalooban ng Panginoon is how the Spirit comforts us. How the Spirit confirms to us that it is not time, or if it is time, magpasalamat tayo sa Panginoon. Alam po, mahirap yung palagi nagka-question sa Panginoon. Tell you why? Hindi nakaka-move on. Palagi kayo nagka-question ng mga nangyayari. Parang mas marunong ka pa kay Lord. Yung gusto mo, lagi kina-question mo si Lord, so bakit hindi ganito ang nangyayari? Church, may problema na tayo kapag gano'n. Are you still having faith? Are you still having belief sa Panginoon at lagi tayo nagka-question? Again, just have your faith in the Lord. Believe in the Lord so that you will have the breakthrough sa buhay natin. Okay? Now here, paano natin i-describe itong mga taong ito? We can say these people have foolishness. Bakit hindi niya napagaling? Or bakit niya mamatay si Lazarus? Again, sabi natin, hindi po tayo ang nagsiset ng standard. It is God na kailangan makarating tayo sa standard ng Panginoon. What else? Okay. People watch Jesus. Sorry. Okay. People follow Christ because of blessings and miracles. Hello. People follows Christ
because of blessings and miracles. Pag wala ng blessing, why, Lord? Bakit, Panginoon? Bakit? Ang tingin mo ba kay Lord, blessings lang talaga lagi? Miracle lang talaga lagi? You know, God deals every areas of our lives. Every areas of our lives. Sino gusto mong i-deal yung love life mo tayo? Pero pa ba ganun? Napuso pa ba yun? Gusto mong i-deal ng Panginoon yung family life niya. Gusto mong i-deal ng Panginoon yung relationship stage mo ng mahal mo. Gusto mo i-deal ni Lord yung financial matters. Gusto mo i-deal ni Lord yung employment mo. Church is not in your own standard. You have to have faith or else palagi mong inanag si Lord. Even sabi nga ng Panginoon, dahil makulit ka, ibibigay ko na. Pero, hindi ito ang kalooban ko. Sino ang mapapahamak dahil? So to say, alam niyo po ang sagot. At totoo po yan. So magkaroon tayo ng pananampalataya na inam sa Panginoon. Magkakaintindihan po tayo. No? Amen. Is it important that these people need to be dealt with their beliefs? Bakit? Kasi yun po yung dinidil talaga ni Lord sa ating mga mananampalataya, sa kanyang mga anak, sa kanyang mga tagasunod. Now here, 1 Corinthians chapter 3 verse 19. For the wisdom of this world is foolishness to God. As the scripture says, He traps the wise in the snare of their own cleverness. Akala ng tao matalino na siya. Akala ng tao, alam na niya yung kaya niya mag-dictate, kaya niya magdeklara, kaya niya magplano ng walang kabintis-mintis. You never know what will happen tomorrow. You even never know what will happen later pagbaba mo ng building na to. You never know what will happen in every life. Inch of life na meron tayo. Kanino tayo magtitiwala? Doon sa kini-question natin na bakit ganito? Di ba nakakahiya yun? So we have to have an attitude. Kahit konting bagay sa buhay natin, i-practice natin yung faith, yung pananampalataya, yung paniniwala. Baka, pag nakita ni Lord na prepared ka na ready ka na, God will bring you to a breakthrough that even you can do the things that He did. Kasi yun yung nais ng Panginoon. Kapag ikaw ay handang-handa na, like no, ano ang pwedeng magawa ng isang taong may pananampalataya? Ano ang pwedeng gawin ng isang taong may pananampalataya? Natapos na po tayo. Kapag mayroon kang pananampalataya na kahit simlaki lamang ng budal ng mustasa, sabihin mo sa bundok na ito, kaya mong ilipat yung bundok na ito kung saan mo gusto. Yun yung description ng Biblia. Yun yung description ng Panginoon sa faith na nais niyang i-address. How much is your faith today? Kumusta po yung pananampalataya natin sa mga online po ngayon? How much is your faith today? Ang title po natin pagpaksa ngayon, kaya kailangan niyang buhayin si Lazarus so that the faith of all these people na nakapalibot sa kanya ma-address. Today, God wants to address our faith that you may believe. God wants to address our faith, my faith, your faith, para magkaroon ka ng breakthrough. So that from here on, nakahanda ka na. And the Lord will use you to move mountains, to face the giants, even to heal the sick. Kaya mong gawin. Bakit? Kasi meron kang faith na hindi nagko-question. Hindi
nag-judge ka agad. May tamang pag-asa. May tamang pananampalataya. Now, one thing, mga kapatid, ito po yung isang question na gusto kong bigyan linaw ngayon. Sabi mo sa verse 35, tumangis si Jesus. The most favorite verse ng mga tamad mag-memorize. Jesus, wait. Ano ibig sabihin? Tumangis si Jesus, bakit? Namatay si Lazaro. Siya nga ang bubuhay kay Lazaro, tapos iiyakan niya si Lazaro. Hindi, parang walang sense na iiyak siya kasi alam naman niya bubuhayin siya. Iiyak siya kasi namatay si Lazaro, tapos maya-maya bubuhayin niya si Lazaro. Church, you cannot just say, kaya siya umiyak dahil namatay si Lazaro or dahil nalungkot si Martha at si Maria. No, this is the problem, mga kapatid. Ano yung ina-address ng Panginoon? Anong ina-address ng Panginoon sa lahat ng pinag-aralan natin? Pananampalataya, paniniwala, yung faith mo. Kaya siya umiiyak, I tell you, mga kapatid, dahil walang faith ang mga tao na kapalibot sa Kanya. Dahil God says, Lazaro! Sabi ng Panginoon na, kailangan pang ipagsigawan ng Panginoon, Lazaro, lumabas ka! Just I tell you, ilabas mo ang pananampalataya mo. Itindig mo ang pananampalataya mo. Raise your faith, mga kapatid. Raise your faith sa ating Panginoon. May gagawin, may ginagawa ang Panginoon. Hindi po ito ang katapusan ng lahat ng ating mga paghihirap. We have this great event sa ating sanlibutan. It is not finished yet. Just have faith. God is not finished yet. He will still and He can still do miracles hanggang ngayon. Jesus wept already. Don't let it happen again this time. Tayo mga mananampalataya, kailangan pa bang sabihin natin sa atin na Panginoon, mga taga-awakening, punta tayo sa Judea. Sasabihin natin, Panginoon, ano sasagot mo sa Panginoon? May COVID eh. Ano sasagot natin sa Panginoon? Let's go! We want to see how you do miracles, oh God. We want to see how you perform miracles. We have faith. We have belief. You can raise dead. You can raise mountains. You can raise this COVID out of this world. You can raise this pandemic in this world. Kaya tanggalin ng Panginoon ang lahat ng ito. Are we waiting for the vaccine? Then there's no more God. But if it is the way of God, then let the vaccine come. But let the name of the Lord be magnified over these vaccines. Purihin ang Panginoon. Magandang hapon po sa bawat isa. Let's pray. Lord, salamat po sa iyong patuloy na pangungusap at pagpapahayag ng pangangailangan na kami ay lumago, kami ay tumayo, kami ay magkaroon ng patuloy na paglago sa pananampalataya, aming Diyos. Naniniwala kami, aming Ama, meron na pong faith ang bawat isa. But Lord, this time, you want to have this faith more genuine, Panginoon. Isang totoong pananampalataya, isang totoong paniniwala, isang pananampalataya na hindi nagko-question, hindi nag-judge kaagad, isang pananampalataya na mayroong tamang pag-asa, aming Ama. Nang sa gayon, aming Diyos, kung sa gayon, aming Diyos, inihahanda mo kami at nais mong kami mismo ay gamitin mo upang mas marami pa magkaroon ng pag-asa in this frustrating, dying world, Panginoon, in this world that is full of agony, aming Ama. Lord, raise our faith. Awaken the faith of everyone. Sa mga nakikinig ngayon, patuloy mong patatagin, palakasin, palawigin ang kanilang mga pananampalataya hanggang sa masumpungan namin, Panginoon. You are the sovereign God that is working in every areas of our lives, and we can do things because Ikaw ang nagpapalakas sa amin. Purihin ka sa pangalan ng Jesus. Amen. God bless everyone.